Dahil sa tinanong ni Chi Zian ang ating bida kung bakit niya alam ang kanilang teknik, nahihiya naman dito ang ating bida. Punta naman tayo sa tinutuluyan nila Gu Xuanchen habang tinutulungan ng ating bida si Chi Zian na ayusin ang mga dipikto niya sa ginagamit niyang tiyangang art at pinayuhan ng ating bida si Chi Zian na huwag siya mag-insayo ng tiyangang art nang walang gumagabay na master dahil ito ay nakakabaliw. Habang nakaupo si Chi Zian sa lapo-lapo ni Gu Xuanchen, sinagot niya ang ating bida na wala siyang paki dahil nandito naman raw ang ating bida para tulungan siya. At sabi pa ni Chi Zian bakit kailangan pa siyang protektahan ng kanyang master at sabay tingin sa ating bida. At sinabihan ni Chi Zian ang ating bida na ang Nine Heaven Pill God Technique ay isang kayamanan na galing pa sa kanilang ancestor. At sabay sabi na kung bakit alam din ito ng ating bida, at dahil sa pagtatanong ni Chi Zian may naalala si Gu Xuanchen sa nakaraan niyang buhay. At hindi na lang makasagot ang ating bida sa mga tanong ni Chi Zian sa kanya. Napasabi na lang siya na nalilito na siya sa pinaggagawa niya na ikakasal siya sa descendant ng kanyang ika-7 na disipolo, at sabi pa niya na magulo ang henerasyon ngayon. Punta naman tayo sa pill room habang nagre-refine ang ating bida. Nagtanong naman si Xiaoyu kay Chi Zian kung alam ba ng ating bida na gumawa ng pill dahil hindi niya namumukhaan ang mga gamit na recipe ng ating bida. At nagsabi naman si Chi Zian na wag muna siyang magsalita. At panoorin niya muna si Gu Xuanchen na nagre-refine. At kalmadong ang ating bida sa kanyang ginagawa. At sinimulan niya ng mag-refine ng mabilis. At kitang-kita na ang pill ay na-refine na ng walang kahirap-hirap ng ating bida. Nakikilala naman ito nila na 4-pattern spirit pill, at napasabi na lang sila na bakit ito na-refine ng ating bida ng isang subok lang at walang sablay. At nabigla si Chi Zian sa mga nasaksihan niya. Nalugmok na lang siya dahil minaliit niya sa una ang ating bida at humingi ito ng tawad sa ating bida. At nasabi na lang niya na kapag may naka-refine ng isang 4-pattern pill ay tinatanghal ito ng kanilang ancestor ng Chi family na isang number 1 henyo ng Wanggu Prefecture. At bahabol pa niya na pero ang ating bida ay na-refine niya ang 100 4-pattern pill ng sabay-sabay. At pinainom ng ating bida ang dalawa ng tig-iisa na 4-pattern pill. At nilunok naman nila ito. Naghanda si Gu Xuanchen para tulungan ang dalawa, at sinimulan na ni Gu Xuanchen na tulungan ang dalawa na mabilis maabsorb ang pill. Nasabi na lang ni Xiaoyu kay Chi Zian na mainit ang kanyang nararamdaman. Pinakalma naman siya ni Chi Zian dahil tutulungan sila ng ating bida. At sinabi ni Gu Xuanchen sa dalawa na kanilang ginawa sa pagpupractice ng ganitong teknik ay mali at makakasira daw ito sa kanilang mga meridian. At tinuruan ng ating bida sila Chi Zian at Xiaoyu kung paano ipupractice ang tiyangang art na kinig, at sumang-ayon naman dito ang dalawa. Pagkalipas ng ilang oras nag-breakthrough si Chi Zian sa Void Realm. At namangha naman dito si Chi Zian sa pag-angat niya sa Void Realm ng mabilis. Sinabihan ni Gu Xuanchen si Chi Zian na ibigay niya ang 4-pattern pill sa mga tauhan ng Chi family na gumagamit ng tiyangang art. At pahabol pa niya na dapat hindi kalimutan ni Chi Zian ang tinuro niya dito na paano i-practice ang tiyangang art. At sinabi na ni Chi Zian sa kanyang ama na isang Chi Patriarch ang mga pill na binigay ng ating bida at mga nangyari. Sabi pa ni Xiaoyu na kamangha-mangha ang ating bida at hindi din nagpauli si Chi Zian. Sinabi din siya na isang eksperto ang ating bida. At namangha ang Chi Patriarch sa mga nabalitaan niya, at sinasabi ni Chi Zian at Xiaoyu at nakumpirma din ito ng Chi Patriarch dahil napansin niya ang pagbabago ng lakas ni Chi Zian. Nasabi na lang niya sa ating bida na talagang may tall into ito. At inutos na nga ng Chi Patriarch na ipamahagi sa kanilang mga tauhan ang binigay na pill ng ating bida para sa mabilis na paglakas ng mga ito. At napahawak na lang ang Chi Patriarch sa balikat ng kanyang anak na si Chi Zian. At pinuri niya ang kanyang malaking contribute nito sa kanilang pamilya. Ngunit nahihiyang inamin ni Chi Zian na plano lang nila ni Gu Xuanchen na magpakasal at hindi ito totoo. Napasigaw na lang ang Chi Patriarch sa kanyang nalaman at nasabi na lang niya na inimbito lang ni Chi Zian ang ating bida na magpanggap ng kasal. Nasabi na lang ng Chi Patriarch na hindi siya makapaniwala na nilihim ito ng kanyang anak. Pero nasabi na lang ng Chi Patriarch na hindi niya alam kung ano ang pinaplano ni Gu Xuanchen, at nasabi na lang niya na hahayaan na lang niya ito kahit anak siya o hindi ni Gi Quanhua at ipagpatuloy na lang nila ito. Ngunit sinagot naman ni Chi Zian na hindi ito totoong kasal.
At pangiting nagsabi ang couple na kung alam ba ni Chi Ziyan ang persuong Pildao at sabi pa ng patriarch na si Gu Xuanchen ay makakatulong ito sa kanilang Chi family na magiging number 1 refiner ng Wanggu Prefecture kapag ito nakasal sa kanya. At pahabol pa niya na makinig si Chi Ziyan sa mga payo ng ating bida na mula naman dito si Chi Ziyan sa mga papuri at sinabi ng kanyang ama. 5 araw na ang nakalipas at nagbigay galang ang Chi patriarch sa kay handing ang patriarch ng Han family. Nasabi na lang ng Han Patriarch na magalang ang Chi Patriarch. At nagbigay galang si Young Master Han at sinabihan niya ang Han Patriarch na imit niya daw si Uncle Chi raw. Nasabi na lang ng Han Patriarch sa kay Young Master Han na paano niya matatawag na father-in-law ang Chi Patriarch kung hindi naman ito boto sa kanya. Kinalma naman ni Chi Patriarch ang Han Patriarch at sinabihan niya na magbabago naman ito pagkatapos ng laban ni Young Master Han at Gu Xuanchen. Sumangayon naman dito si Young Master Han at nasabi niya sa kanyang pag-iisip na tinawag niyang matanda ang Chi Patriarch at nasabi na lang niya na hintayin niya ang pagkapanalo niya sigurado hindi na ang Chi Patriarch makasakit sa kanyang tinga. Nagsalita ang Han Patriarch na lumakas ang aura ng Chi Patriarch at pinuri niya ito sa pag-breakthrough na sa isang realm na patawa na lang dito ang Chi Patriarch. Sabi pa ng Han Patriarch na sa hinaharap ang Chi Patriarch ay walang limitasyon at nagsalita din siya sa kanyang isip na hindi niya na kayang hawakan ang Chi Patriarch sa hinaharap. At pinatuloy na sila ng Chi Patriarch. Biglang dumating ang Long family na sabi na lang ng Long Patriarch na nakarating na sila sa Chi Mansion at inutusan niya ng kanyang nasasakupan na iwasan nilang gumawa ng gulo. Sumang-ayon naman dito ang mga nasasakupan ng Long Patriarch. Nakatingin naman dito ang ama at ina ni Gu Xuanchen. Nasabi na lang ni Gu Quanwa na kapareho ng pangalan sa kanilang anak ang nabalitaan nilang Gu Xuanchen. Ngunit nasabi na lang ng ina ni Gu Xuanchen na ang nagbalita sa kanila ay mismo ang Chi Patriarch at nasabi na lang niya na kung paano na kung anak nga nila ang tinutukoy ng Chi Patriarch. Kinalma na lang siya ni Gu Quanhua dahil kilala niya ang kanyang anak na hindi ito gumagawa ng ikakasama niya at alam niya na ang kanyang anak na si Gu Xuanchen ay basura lang ang martial technique nito. At biglang may nakisali at sumang-ayon ito kay Gu Quanhua at tinawag niyang basura si Gu Xuanchen. At wala daw itong kwalifikasyon na tumapak sa stage at mamatay lang ito. Nagsalita din ang ina ni Gu Xuanchen at tinawag niyang Long Bin ang lalaki at sinabihan niya ito na wag itong bastos sa kanyang ika-4 na uncle na si Gu Quanhua. Tinawag ni Long Bin si Gu Quanhua na fourth at kanyang aunt at sinabihan niya ito ng mga panlalait pati na rin sa ating bida. Di pa siya natapos sinabihan pa niya na ang kwalifikasyon ng ating bida ay katulad lang kay Gu Quanhua na isa lang daw basura at pinigilan pa ito ng ina ni Gu Xuanchen. Ngunit nagpalabas siya ng pawpaw technique sabay sabi sa ina ni Gu Xuanchen na ang ating bida ay walang kwentang kakilala lang ng Chi Patriarch at kung ano-ano pa. Kaya siya na ang maswerte na nakatanggap ng maagang pamasko galing sa ating bida. Napasigaw na lang si Long Bin sa sakit. Naalerto naman ang dalawa sa mga nasaksihan nila at si Long Ben ay nakadapa na lang at wala ng malay. Pagkatapos ng atake ni Gu Xuanchen, sa paglitaw ng ating bida, nakilala naman siya ng kanyang ina at ama. Tinanong naman nito ni Gu Quanhua kung bakit nakaalis si Gu Xuanchen sa Luo family. Sinagot naman nito ng ating bida na naresolba na ang problema nila sa Luo family. Sinabi ni Gu Xuanchen na parito siya para ibalik ni Gu Xuanchen ang kanyang ama at ina sa lugar ng Gu family. Napaiyak na lang sa tuwa ang ina ni Gu Xuanchen at nasabi niya na malaki na ang pinagbago ng ating bida. At ang ina ni Gu Xuanchen tinang kanyang hawakan ang ating bida ngunit sinanggal lang ito ni Gu Xuanchen ang hindi niya alam hindi niya na pala anak ang kaharap niya. Napagtanto naman ang ating bida padalos-dalos lang siya at naharang niya ang kamay ng ina ng dating may-ari ng katawan ni Gu Xuanchen at napasabi na lang ang ating bida na hindi siya sanay magpanggap na bilang anak. Habang naglalakad ang Long Patriarch at kanyang mga alagad, napansin naman ng Long Patriarch ang nangyari sa kanila Gu Xuanchen. Sa pagsangga ni Gu Xuanchen sa kamay ng kanyang ina, ang ina naman niya ay akala galit ang bida natin sa kanya kaya tinanong niya ang bida natin kung galit ba ito na iniwan niya ito nang walang pasabi. Nahiya naman ang ating bida dito sa kanyang pag-iisip. Pinakalma naman siya ni Gu Quanhua at sinabihan niya ang ina ni Gu Xuanchen na nagkamali lang ang ating bida at kiniwento ni Gu Quanhua ang mga nangyari sa kanila at nakinig naman dito ang ating bida. Na pinagbantaan sila ng Long Patriarch at sinabi nito na bilang top 1 henyo ng formation ng Long family ang ina ni Gu Xuanchen kapag hindi ito susunod sa kanya papatayin niya ang ating bida.
Sabi pa ni Gu Quanhua na ang ina ni Gu Xuanchen ay sumunod na lang siya sa Long Patriarch at iniwan niya si Gu Xuanchen para ito'y maligtas kahit masakit sa kanya, kinimkim niya lang ito. At nakisundo na lang ang ina ni Gu Xuanchen sa Long Patriarch na ipagpatuloy niya ang papel niya sa Long family bilang top 1 henyo ng Formation Master. Nag-cultivate siya at narating niya ang 5th rank Formation Master. Habang naiiyak na ang ina ni Gu Xuanchen, pinatigil niya sa pagsasalita si Gu Quanhua. Nasabi na lang ni Gu Xuanchen sa kanyang pag-iisip na nag-suffer ang kanyang ina ng lubos dito. Kaya sinabi na lang ni Gu Xuanchen sa kanyang ina na kalimutan na lang nila ito at si Gu Yuan ay hinahanap niya sila. Biglang sumulpot ang Long Patriarch at nagsabi na kung bakit sinaktan ng ating bida si Long Bin at sabay atake kay Gu Xuanchen. At naghanda din ang ating bida ng kanyang espada. Sinalag niya lang ang atake ng Long Patriarch nang walang kahirap-hirap. Sa pagtilapon ng Long Patriarch, nangamba na lang siya, dahil si Gu Xuanchen ay umatake ulit. At tumama na ito sa Long Patriarch at napasigaw na lang ito sa sakit. At tumalsik ang Long Patriarch. Habang seryusong nakatayo ang ating bida, sinabihan naman ito ng Patriarch na brat ang ating bida. At nagsabi na di alam ni Gu Xuanchen ang ginagawa nito sa pagsalag niya sa atake ng Long Patriarch at wala daw itong karapatan na sanggain ang atake ng Long Patriarch. At nakisali na ang ina ni Gu Xuanchen at pinigilan niya ang Long Patriarch at pinakilala niya si Gu Xuanchen sa Long Patriarch na ito ang anak niya na si Gu Xuanchen at party din ito ng Long family. Pasigaw na pinaalis niya ang ina ni Gu Xuanchen at nasabi na lang niya na kung bakit niya sinaktan ni Gu Xuanchen si Long Bin at pahabol pa niya na kung may value si Gu Xuanchen sa Long family ay wala siyang pakialam at sasaksakin na lang niya ang ating bida hanggang mamatay. Di naman dito pumayag ang ina ni Gu Xuanchen sa gustong gawin ng Long Patriarch. At may biglang nagsalita at napansin naman ito ng dalawa. Nagsalita ang Chi Patriarch na ang laban ni Gu Xuanchen ay nagsisimula na at naghihintay na si Young Master Han sa arena. Habang seryusong nakatayo ang ating bida, pinagpawisan na lang ang Chi Patriarch at napasabi na lang siya na hindi niya inaasahan na si Gu Xuanchen ay makagawa ng gulo ulit sa Wanggu Prefecture. At sinabi ng Chi Patriarch sa Long Patriarch na hindi niya kayang saktan si Gu Xuanchen at nagsabi na ihinto muna nila ang kanilang alitan. Sumang-ayon naman dito ang Long Patriarch sabay tawa dahil napagtanto niya na ang ating bida pala ang nakalaban ng Han family. Sinabihan ni Gu Xuanchen ang Long Patriarch ng panlalait gamit ang tula. At napikon naman dito ang Long Patriarch. Habang iniinda ni Long Bin ang natamo niya na mga pinsala, nilapitan naman ito ng Long Patriarch at kinamusta niya ito. Sabay tingin sa Chi Patriarch at nagsalita na matapos ang laban ni Gu Xuanchen at Young Master Han ay pag-uusapan nila ang alitan nila ni Gu Xuanchen kasama ang Chi Patriarch. Nasabi na lang ni Gu Xuanchen na sana nga makaligtas si Long Bin sa natamo niyang pinsala mula sa ating bida. Punta naman tayo sa arena at may manunood na nagsalita na ang Xiaoyao Sect ay binangga ang Han family matapos pabagsakin ang low-level Raging Fire Cult at sabi pa nag-isa hindi siniseryoso ng Xiaoyao Sect ang lakas ng Wanggu Prefecture. Habang nanunood sila Chi Ziyan, nag-alala naman siya sa ating bida, at sinimulan na nag-ref ang laban, at malaki ang tiwala ni Young Master Han sa kanyang sarili. At pasigaw na sinabi ni Young Master Han na ipapatikim niya sa ating bida ang kanyang boom technique dahil sa pagbangga raw ng ating bida sa kanya. At napasabi na lang si Gu Xuanchen na nonsense at sabay hawak sa kanyang espada. At umatake na ang ating bida ng mabilis sa kay Young Master Han. At sabay talon, sa labas ng stage. At patawang nil-8 ni Long Bin ang ating bida dahil kala niya tumakas ang ating bida at sabi pa niya na kapag tumapak daw sa labas ng arena ay talo na. Ang hindi alam ni Long Bin na hati na ni Gu Xuanchen sa gitna si Young Master Han bago pa ang ating bida lumabas sa arena. At natamba na lang si Young Master Han sa arena. Nabigla naman dito ang Han at Long Patriarch sa nasaksihan nilang laban at nag-alala naman ang Han Patriarch sa nangyari sa kay Young Master Han. Sabay pamunta ang Han Patriarch sa kay Young Master Han. Habang nagsisalita si Young Master Han, pinahinto naman ng Han Patriarch sa pagsasalita nito. Pinagpawisan na lang siya dahil hindi niya nakita ang atake ni Gu Xuanchen. Nasabi na lang ni Gu Xuanchen na nagmamadali siya dahil may gagawin pa siya. At sabay tanong kung may makakalaban pa ba siya. Pinagpawisan naman dito ang Long Patriarch.